Ang 2Market ay isa po itong Telegram game na nakakuha ng malaking atensyon kamakailan dahil po sa kanilang Token Generation Event or TGE at ang kasunod na airdrop. Pero pagkatapos na ipahayag ang kanilang airdrop allocations, tila naguguluhan ang mga players kung paano nila makukuha o maipagpapalit ang TOMA tokens. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay ano nga ba ang nangyari nitong TGE or Token Generation Event? Nito pong nakalipas na October 31 ay naganap ang Token Generation Event or TGE ng 2Market. Sa araw na ito, sa nakalipas na araw na ito ay in-announce po nila kung gaano karaming tokens ang na-earn ng mga players sa kanilang farming phase. Itong phase na ito ay base po sa iba't ibang factors tulad ng kung gaano karaming in-game tomatoes ang naipon ng isang player at kung sila ba ay bumili ng premium medal booster. Ngayon ay bakit hindi pa ma-withdraw o ma-trade ang tokens? Kahit na na-announce, kahit po na naglabas na po sila ng announcement na tungkol po sa token allocations, hindi pa rin talaga naganap ang airdrop. Kapag pipindutin mo ang withdraw button sa Telegram mini app, lalabas po ang mensaheng listing soon, go stake, and earn more TOMA. Ibig sabihin, pumasok ang 2Market sa panibagong farming phase imbis na ilabas na po nila ng tuluyan ang token. Ngayon ay ano po ang dahilan ng pagbagal ng proseso? Yan po yung lumalabas kung pag pinipindot mo yung withdraw button. Listing soon, go stake, and earn more TOMA. Ngayon ay ano ba ang dahilan sa pagbagal ng proseso na ito? Ang buong proseso po ay tila napaka-komplikado at may mga ilang kadahilanan kung bakit natatagalan ito. Isa na po rito ang hindi pa pag-reveal ng kabuuang supply ng TOMA tokens. Ang sinabi lamang nila ay 80% ng unknown supply ang mapupunta sa airdrop. Ngayon ay ano naman po ang naging reaksyon ng mga players dito? Natural lamang po na maraming players ang nadismaya at nagkaroon ng mga reklamo. May mga ilan na nagsasabing mali ang pagka-classify sa kanila bilang de-eligible para sa airdrop dahil sa umano'y cheating. Sinabi naman ng 2Market team sa kanilang Telegram post na riripasuhin nila ang mga claims na ito at i-adjust ang allocations kung kinakailangan. Ngayon ay ano po ang aasahan natin na susunod dito? Para po sa mga nag-aabang ng kanilang tokens, kailangan pong maghintay pa ng kaunti. Habang hinihintay ang susunod na update mula sa 2Market team, maaari pa ring mag-stake ang mga players at mag-earn ng mas maraming TOMA tokens sa kasalukuyang farming phase. Ayan, ngayon ay ano naman po ang aking sariling opinyon tungkol dito. Sa aking palagay ay ang nangyayaring ito ay nagpapakita po ng kahalagahan ng transparency at clear communication sa mga projects ng cryptocurrency.
Mahalaga po na ang mga developers ay magbigay ng sapat na impormasyon at updates sa kanilang mga users upang maiwasan ang kalituhan at pagkadismaya. Sa kabilang banda, magandang hakbang din ang pagripaso sa mga claims ng cheating upang masiguro ang patas na pamamahagi ng tokens. Sa huli, ang tagumpay ng isang crypto project ay nakasalalay po sa tiwala at suporta ng kanilang community. At ayan po mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.